Okay. Good evening mga kapatid. I think mag-start na tayo kasi may recitation. So doon natin kukunin yung oras para habang naghihintay tayo sa mga kapatid natin. So let's pray muna. Mag-attendance muna tayo. Okay, sino yung nandito? Yan, si Nanay Ana, Eleni, si Jeff, si JM, Jocelyn, Lorna, Sister Marvin, Nanay Mary Ann, Nanay Meredith, Nanay Michelle, dito si JR, si Nanay Rosenda, and si Brother Ryan. So, habang naghihintay tayo sa mga kapatid natin na papasok pa, ay mag-pray muna tayo and then recitation tayo sa ating assignment last week. Let's pray muna. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli kami ay mag-aaral, Lord, ng iyong mga salita, O Diyos. Thank you, Lord, dahil ibinigay mo ang iyong mga salita sa amin, ipinahayag mo ang iyong sarili sa banal na kasulatan, at nakita namin, na unawaan namin kung sino ka, at nalaman namin, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong ginawang pagliligtas sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo na siya nag-iisa naming tagapagligtas. At salamat po sa pagkakataon na makapag-aral, at dalangin ko na sa pag-aaral namin na ito ay bigyan niyo kami ng karunungan, ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang maranasan namin na bigyan, Panginoon, ng kaunawaan ang bawat isa sa iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, na ikaw lamang po ang maluwalhati sa pag-aaral namin na ito. Purihin ka, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so sino po ang gustong recite? Yan, ng Old Testament books from Genesis to Malakay. Sino po yung gustong mauna? Ako na po, Pastor. Si Nanay Ana, sige po. Kung pwede po si Nanay Meredith, kung maaari po ay magbukas po ng si Nanay Ana po ba? Kayo po ba, Nanay Ana? Okay. Yan, so kapag magre-recite po, i-open po natin yung camera para makita ko po. Okay? Sige po. Sige po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sipaniya, Hagay, Sikariya, Malakay. Okay, so praise God. Praise God. Good job, Nanay Ana. Thank you po. Okay, sige po. Sino pa po? Mag-open lang po ng mic at ng camera para po makita. Wag ko kayong mahiya. Dinabahan po kay Ate Ana. Sige po. Nanay Meredith. Okay. Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomy, Joshua, mga hukom, Ruth. Joshua po yung Sige, Joshua. Next, 1 Samuel, 2 Samuel, unang mga hari, ikalawang mga hari, unang kronika, ikalawang kronika. Ezra, Nehemiah, Job, Esther, Job. Mga awit, mga kawikaan, mga ngaral, awit ni Solomon. Isaiah, Jeremiah, Panaghoy, Ezekiel, Daniel. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, and Jonas. Mikas, wait lang po. Mikas, Nahum, Habakuk, Habakuk, Sipaniya. Opo, teka lang po. Mikas, Nahum, Nahum, Habakuk,
Zephanias, Zephanias, Haggai, Zacarias, and Malachias. Amen. Okay, Yes. praise God. Yan. Tagalog job. Talo ako natin. Good job, Nanay Sige Meredith. po, Pastor. Okay, sino pa po yung gustong ang magre-recite ng ating assignment? Pastor. Sige po, Sister Marby. Sa labas lang po ako, medyo maingay lang. Sige. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First, Yan. Second Samuel, First, Second Ay, Kings, nalagyan ko na. Second Chronicles. Nanay Ana, naka-open po yung mic ninyo. Nanay Ay, Ana. sorry po. Apo. Yan. Sige po, Sister Marby. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, ano ba yun? Namuta ko na. Wait lang pa. Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Okay, praise God. Yan, good job po, Sister Marby. Sino pa po yung gustong mag-recite? Sino pa ang dapat mag-recite? Dapat pala mag-recite. Ako po, Pas. Okay, sige po, Nanay Mary Ann. 39 na aklat sa Lumang Tipan. Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, Deuteronomio, Josue, mga hukom, Ruth. Una at pangalawang Samuel, una at pangalawang mga hari, una at pangalawang mga kronika. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, mga awit, kawikaan, mga ngaral. Awit ni Solomon, Isaiah, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Nahum, Mikas, Nahum, Habakuk, Zephanias, Haggai, Zacarias, Malachias. Okay, praise God. Yan. Good job po, Nanay Mary Ann. Okay, sino pa ang magre-recite? Last three. Wala na? Mali pala. Wala Ayan, pala akong sino boses. na? Sige, Lawrence. Po. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zachariah, Malakay. May nakalimutan ba ako? May isa. Joel. Mikas. Yung Joel. Mikas. Ay, Hosea, Joel. Mikas. Yung Reading ko po. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea,
Amos, Yun. Joel, Amos, Yun. Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Zakaria, nalito na ako. Nahum, Habakuk, Zephaniah, Hagay, Zakaria, Malakay. Okay, praise God. Good job, Lorna. Okay, sino pa magre-recite? Sino pa magre-recite? Ako po pa, try ko Ah, po. sino po? Okay, Sister Joy. Sige po. Old Testament po. Na po, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Lamentation, Isaiah, Jeremiah. Ay, tama po ba pa? Ecclesiastes. Tapos ano na po? Isaiah, Jeremiah, Song of Solomon. Ulit po ba? Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Jonah, Micah, Nahum, wait lang pa. Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Okay, praise God. Good job po, Sister Joy. Okay, sa mga lalaki dyan. Mga lalaki, yung pumapalakpak si Jeff. Jeff, tumatawa ka pa. Si Ryan, huwag kang papatalo. Si JM. Si JM. Ito, may 3 tayong lalaki. Hindi to. Jeff. Walang gumagabi na. Si JM. Sino mga lalaki dito? JR. Si Ryan, parang... Ryan. Ano? Sumagot ka pa rin. Okay. So, yung mga nag-recite ngayon, next na Bible study natin ay exempted na kayo. So, yung mga susunod ay buong Bible, Old and New Testament. Okay? Ay, si JR. JR, magano ka pa? Isa si JR. Ito ba? Nawala si JR. Okay? Okay, sige. Magpatuloy na tayo. 8:05 na. Okay, so
mag-review muna tayo sa nakaraan nating pinag-aralan. Okay. Okay, review tayo. Last week, napag-aralan natin ang lumang tipan bilang salita ng Diyos. So, ito ay pinaniwalaan ni Jesus Christ na kung saan ito ay ginagamit ng ating Panginoong Kristo. Di ba nga, nung siya ay tinukso ng Diablo, nag-quote siya ng scripture mula sa Deuteronomy, nilabanan niya yung tukso. Nagtagumpay ang ating Panginoong Kristo sa tukso at ang kanyang ginamit ay ang salita ng Diyos sa Old Testament. And si Jesus Christ, hindi niya lang to pinaniwalaan, kundi inangkin niya, no, na siya yung katuparan ng hula ng mga propeta, ng awit at ng sulat ni Moises. Sinabi niya na si Moises ay sumulat tungkol sa kanya. Okay, pangalawa, ang Old Testament, ito ay pinasulat ng Diyos nang sa ganon ay maipasa ito sa mga next generation, kasi nga hindi pwede na na yung salita ng Diyos ay verbal lang, na sasabihin lang ito yung sinabi ng Diyos, kasi pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. So ito ay isinulat, kaya nga may pagkakataon na kung saan sa Israel may nangyari sa kay King Hosias at kay Nehemiah, sa panahon ni Nehemiah, na kung saan yung salita ng Panginoon o yung kautusan ay binasa nila, at dahil doon nagkaroon ng pagsisisi ang mga tao at nagkaroon ng pagbabago at nangako sila na sila ay susunod sa kautusan ng ating Panginoon. So kaya napakahalaga na ito ay naisulat. Kung hindi ito naisulat, wala silang mababasa na kautusan ng Panginoon. So pangatlo, ito ay pinaniwalaan ng mga manunulat ng Bagong Tipan. So yung mga writers ng New Testament ay nagko-quote mula sa Old Testament. So kumbaga yung halimbawa sila Peter, nag-preach sila tungkol kay Jesus, and then kino-quote nila doon sa Old Testament, pinapatunayan nila na ito yung verse na kung saan katuparan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita natin yon sa ating pinag-aralan. Kaya hindi ito nagkokontrahan, kundi nagko-complement ito sa isa't isa. So itong siyempre yung salita ng Panginoon, yung Old Testament, ang karamihan na nagsalita dito ay ang mga prophets. At ang mga prophets, sila ay kinasihan ng Diyos. No, hindi sila nagsalita sa pamamagitan lang ng kanilang sarili, kundi ang Diyos ang naglagay ng mga salita niya sa bibig ng mga propeta, kaya naipahayag nila yung mensahe ng Panginoon. Kaya yung mga salita ng mga prophet, ito ay katotohanan, kaya sinasabi nila thus says the Lord, o sinabi ng Panginoon, kasi yung message na dala nila ay hindi galing sa kanila kundi sa Panginoon mismo. So sa kaulian, pinag-aralan natin yung pagkakaugnay ng lumang tipan at bagong tipan, yung harmony ng dalawang to. Tandaan natin, walang kontrahan sa Bible, hindi nagkokontrahan yung Old Testament and New Testament. Maraming hula sa Old Testament na ang katuparan ay makikita natin sa New Testament. Kaya may kita natin, 'di ba, si Apostol Pablo na sa isang verse sa Bible, I think 1 Timothy 5 verse 18, na kung saan nag-quote siya mula sa Old Testament, and then kinote niya rin yung sinabi ni Jesus Christ. So Old and New Testament na kung saan sinabi ni Apostol Pablo, ito ay kasulatan. Kahit doon sa panahon ni Moises, yung sa Paraon, 'di ba? Sinabi doon ang Diyos ang nagsalita. Tapos sinabi ni Paul na sinabi ng kasulatan. Kaya yung Bible, ito ay written word of God. So, ibig sabihin, sa kabuuan nito, ang lumang tipan, ito ay salita ng Diyos. Bagamat ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa New Testament, pero tayong mga Christians ay naniniwala sa Old Testament, na kung saan ito ay salita ng Panginoon, ito ay inihingan ng Diyos o inihingan ng Diyos at mapapakinabangan ng mga mananampalataya. So ngayon, ang next na topic natin ay
Ang bagong tipan naman bilang salita ng Diyos, the New Testament as God's Word. Okay? So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. So, ang mga manunulat ng bagong tipan, karamihan ay mga apostol, at sila ay pinili ni Jesus Christ upang maging saksi ng kanyang kalwalhatian at maging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sila ay merong kamalayan na sila ay ipinadala ni Jesus Christ upang itala, ipahayag, at ipaliwanag ang mga katotohanang ipinahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Okay, sila yung pinili ng ating Panginoon. So dapat nating maunawaan na pinili ng Panginoong Jesucristo ang isang espesyal na grupo mula sa kanyang mga alagad na tinawag niya bilang mga apostol. Sa wikang Grego, ang ibig sabihin ng apostles ay sent ones. Okay, mga ipinadala o mga isinugo. Yan yung ibig sabihin niyan. Sa Marcos chapter 3 verse 14 and 15, humirang siya ng 12 lalaki, ito yung mga apostol, upang makasama niya at suguing mangaral. Ito ay upang magkaroon sila ng pamahalaang magpagaling ng mga sakit at magpalayas ng mga demonyo. So itong mga apostol na ito, si Kristo mismo ang humirang sa kanila at hindi ang sinumang tao o ang kanilang mga sarili. Okay, si Jesus Christ ang pumili sa kanila, si Jesus Christ ang humirang sa kanila. So sila ay nakasama ng ating Panginoong Jesucristo at inatasang gawing alagad ang lahat ng bansa nung bago siya umakyat doon sa kalangitan, 'di ba? Sa Matthew chapter 8 verse 18 to 20, makikita natin 'yan. Kaya sa ating pag-aaralan sa gabing ito, may apat na points na pag-aaralan. Una, ang patotoo ng mga saksing apostol. Okay, kulang yan. Patotoo ng mga saksing apostol. Pangalawa, espesyal na kwalifikasyon ng 12 apostol. Pangatlo, sa letter C, pagkilala ng simbahan sa mga isinulat ng mga apostol. At sinama natin yung panghuli, ang maling pananaw. Okay? Yan yung pag-aaralan natin. So, una, ang patotoo ng mga saksing apostol. Okay, ito yung una, patotoo ng mga saksing apostol, testimony of the apostolic witnesses. So, mahalaga na maunawaan natin to dahil napakalaki yung kinalaman nito sa New Testament Bible. Okay? So, ang mga apostol ay direktang nakasaksi sa lahat ng sinabi at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Apostle John 1 verse 14, nagkatawang taong salita at nanahang kasama namin. Namasdan namin ang kanyang kalwalhatian, ang kalwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Okay? So may kita natin sa talatang ito, pinapatunayan na si Jesus Christ, siya ay nagkatawang tao, 'di ba? Sa John chapter 1 verse 1, may kita natin doon yung pinapatunayan yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at pinapatunayan na pagdating sa verse 14, itong salita ay nagkatawang tao. Okay? So si Jesus Christ, totoo siyang nagkatawang tao. Okay? So, ang mga apostol na sumulat ng bagong tipan ay hindi gumawa ng kwento. Okay? Kaya ito sinasabi ni John, hindi sila gumawa ng kwento. Okay. Naiana, bukas po ata yung niya. Bukas po yung mic. Okay. Yan. So, hindi sila gumawa ng kwento, kundi talagang nasaksihan nila ang mga gawa ni Jesus Christ at ang kanyang buhay. Kasi nga, si Jesus Christ, nagkatawang tao siya. Okay, kaya nasaksihan nila yung kanyang pangangaral at pagtuturo, na narinig nila ang mga aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, 'di ba, yung sa Sermon on the Mount na yung Beatitudes na mababasa natin sa Matthew, yung mga talinghaga ni Jesus Christ, yung mga parables at yung kanyang authority sa pagpapaliwanag ng kautusan.
na nakita nila yung mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo, bumuhay siya ng patay katulad ni Lazarus, kinontrol niya yung kalikasan na kung saan pinatigil niya ang bagyo at lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakita nila o nasaksihan nila ang kanyang karakter. Nakita nila na si Jesus Christ ay mahabagin siya sa mga taong makasalanan at sa mga mahihirap. Nakita nila yung kabanalan ni Jesus Christ at yung pagsunod niya sa Ama, at nakita nila yung kapangyarihan niya, yung authority niya, at nakita din nila yung kababaang loob ng ating Panginoong Jesucristo, no? At nakita nila yung kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Kinausap niya ang mga makasalanan, ang mga maniningil ng buwis, katulad ng message natin last week, si Zaccheo, na kinausap niya yung mga Pharisees, yung mga guro ng kautusan, yung mga kababaihan at yung mga outcast, mga tinuturing na outcast ng mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan, at pinakita niya na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao, no, hindi lang para sa mga Hudyo kundi kahit sa mga Gentiles, kahit sa mga Samaritano may kaligtasan din sila. So narinig nila yung mga hula tungkol sa sarili ni Jesus Christ, na kung saan sinabi niya siya ay maghihirap, siya ay mamamatay at siya ay muling mabubuhay. Diba? Nasaksihan nila yung pagkakanulo kay Jesus Christ, yung pagpapako sa krus kay Jesus Christ, at sa kamatayan ng ating Panginoon, at sa kahulihan nasaksihan din nila ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So itong mga apostol na ito, talagang nakasama nila ang ating Panginoon, no, nung siya ay lumakad dito sa lupa. Silang lahat ay nasaksihan nila ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga apostol na ito, mga saksi ito. Okay, saksi ito, hindi saksi ni Jehovah, no, hindi saksi sila ni Jesus Christ. No, of course, si Jesus Christ ay Jehovah din naman. Okay. So, at itong mga apostol na ito, ipinangako ni Jesus na bibigyan niya sila ng banal na espiritu matapos siyang mamatay at muling at mabuhay na mag-uli. So, 'di ba si Jesus Christ, iwan ko kayo pero may isusugo ako sa inyo, 'di ba yung sinabi ni Jesus. So, ang banal na espiritu ang magbibigay ng kalwalhatian kay Kristo, gagabay sa kanila sa lahat ng katotohanan, magtuturo, tutulong na maalala na yung lahat ng sinabi ni Jesus Christ. Iahayag niya ang mga bagay tungkol kay Kristo sa kanila at ipapaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya makita natin sa John 14 verse 25 and 26, ang mga ito ay sinabi ko sa inyo, samantalang kasama ninyo ako, ang tagapayo, ang banal na espiritu, ang siyang susuguin ng Ama. Okay? So makita natin si Jesus Christ nagsasalita. Okay? So ang sabi niya, ang tagapayo, okay, ang banal na espiritu ay susuguin ng Ama sa pangalan ni Jesus Christ. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. So ang Holy Spirit ang magtuturo ng lahat ng bagay sa mga alagad. Ipapaalala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Okay, ipapaalala ng Holy Spirit ang lahat ng sinabi ni Jesus Christ, yung mga tinuro ni Jesus Christ sa mga alagad. So John 15 verse 26 and 27, ngunit pagdating ng patnubay, okay, patnubay naman, nasusuguin ko mula sa Ama ang espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. So, ang Holy Spirit magpapatotoo tungkol kay Jesus at yung mga apostol magpapatotoo sila tungkol kay Jesus Christ. Okay? Sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa simula. Okay. Sa John 16 verse 12 to 15, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. No? Siguro, yung mga alagad, pa silang matured para doon.
Okay? Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag ito sa inyo. So, may kita natin dito na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag siya'y bumalik na dun sa Ama, may isusugo siya. At ito ay ang banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu ang magbibigay ng kaluwalhatian kay Kristo, gagabay sa kanila sa lahat ng katotohanan, sa mga verses na ating binasa. Okay? Kaya yung mga apostol, bagamat sila ay hindi mga aral na tao, pero nagugulat. Kahit yung mga nasa Sanhedrin, yung mga pinuno ng relihiyon, nagugulat sila sa karunungan ng mga apostol. Bakit? Kasi dahil sa banal na Espiritu, sila ang Holy Spirit ang gumagabay sa kanila sa lahat ng katotohanan. Ang Holy Spirit nagtuturo sa kanila at tumutulong sa kanila na maalala ang lahat ng sinabi ni Jesus Christ, no? So, yun yung work ng Holy Spirit, iahayag niya yung mga bagay tungkol kay Kristo. Okay? At ipapaalam niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. So, yan yung gawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga alagad ng Panginoon, which is ang mga apostol. Kaya sabi sa Gawa 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya nga makikita natin, di ba, yung pagbaba ng banal na Espiritu sa panahon ng Pentecostes sa Jerusalem, ba, sa Judea, tapos sumunod yung sa Samaria na kung saan yung mga Samaritano kumilala sila kay Jesus, so sila rin ay may mga banal na espiritu. And then sa dulo ng daigdig, sa mga Gentiles na kung saan sa chapter 10 kay nakalimutan ko yung pangalan nung sino ba yung lalaki na yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sa chapter 10, yung nakausap ni Apostol Pedro. So, doon din, nandun sila, nabautismuhan sila ng banal na espiritu na Monster Math nagpapahayag na kung presents saan ang kaligtasan na nagmumula sa Okay, Panginoong class. Jesucristo ay sa mga Hudyo, sa mga Samaritano, at maging sa mga Gentiles. Okay? So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao, hindi lang sa mga Hudyo. So, itong mga apostol na ito ay hindi lamang sila nagbahagi ng mabuting balita tungkol kay Kristo sa salita. Ang ilan sa kanila ay nagsulat din tungkol dito, no, sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu. Okay? So hindi lang sila nagpahayag ng mensahe mula sa Panginoong Jesucristo na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay, kundi sila ay sumulat din. Okay? At sumulat sila na may gabay ng banal na espiritu. So tandaan natin, ang banal na espiritu ang gumabay sa mga apostol at sa mga kasama nila na sumulat ng New Testament. Kaya sinabi ni Pablo na ang mga salita niyang isinulat ay mula sa banal na espiritu at dapat sundin ito bilang utos ng Panginoon. So tingnan natin yung talata. Okay, ang mga bagay na ito sa unang Korinto 2 verse 13, ang mga bagay na ito ang aming sinasabi, hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa mga salitang itinuro ng banal na espiritu. Okay, yung nagturo ay ang banal na espiritu. Pagdating sa unang Korinto 14 verse 37, kung sino man ay mag-isip na siya ay propeta o kaya espiritual na tao, dapat niyang kilalanin na ang mga bagay na isinulat ko sa inyo ay mga utos mula sa Panginoon.
Okay, yan. So, ano makikita natin dito? Di ba sabi ni Paul, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, tandaan mo na ang sulat ni Apostol Pablo ay dapat kilalaning utos mula sa Panginoon sapagkat siya ay hindi nagsasalita o hindi siya nagsulat sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi mula sa banal na Espiritu. Okay? Kaya yung New Testament books, hindi yan dahil sa karunungan ng tao, kundi yan ay naisulat dahil sa banal na Espiritu. So, mahalagang tandaan natin na si Apostol Pablo rin ay pinili ni Jesus Christ bilang apostol. Hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi higit sa lahat para sa mga hintil. Kasi yung 4 na special na qualification ng mga apostol, ibinigay din mismo ni Jesus Christ kay Apostle Paul, no? So si Paul, siya ay direktang tinawag ni Kristo, siya ay saksi sa muling pagkabuhay o sa muling nabuhay na Kristo, bagamat iba yung paraan, no, dahil mismo si Jesus Christ ang nagpakita sa kanya, ni-reveal ni Jesus Christ ang kanyang sarili kay Apostle Paul. So siya ay pinagtibay ng banal na espiritu at may apostolic authority na kinikilala ng unang simbahan. Okay, kaya ang mga apostol, yung 12 apostles, namatay si Judas, nagpakamatay siya, napalitan ni Matias. So yung 12 apostles, tapos si Apostol Pablo, yan yung mga apostol dahil pinili din siya ng Panginoon. At alam ni Pablo na ang mensahe na kanyang tinanggap ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. No? Si Apostol Pedro mismo ay nagsasabi na sulat ni Apostol Pablo ay may kaparehong authority, no, sa mga kasulatan. So ang sabi ng 2 and 16, inyong ariin na ang pagtitiis ng ating Panginoon ay kaligtasan. Ito rin ang isinulat sa inyo ng minamahal na kapatid nating si Pablo ayon sa karunungang kaloob sa kanya. Gayon din naman sa lahat ng kanyang sulat, sinasalita niya ang mga bagay na ito. Ilan sa mga ito ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga hindi naturuan at hindi matatag. Ganito rin ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan sa ikapapahamak ng kanilang sarili. So may kita natin dito, no, yung sulat ni Paul, ito yung topic, yung sulat ni Paul, tapos sinasabi nila, yung sulat ni Paul, minsan may mga hindi doon, hindi madaling maunawaan. Kaya yung iba, binabaluktot ito ng mga hindi naturuan at ng mga hindi matatag. At sabi niya, ganun din yung ginagawa nila sa ibang kasulatan. So ang topic, yung sulat ni Paul, tapos sinabi, ganun din yung ginagawa nila sa ibang kasulatan. So in a sense, may kita natin na pinapantay ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, yung authority ng sulat ni Apostol Pablo sa authority ng sulat ng Old Testament. Okay? So kaya may kita natin na ang sulat ni Pablo ay kapatid ng autoridad ng kasulatan ng Old Testament. So, ano ibig sabihin nito? Sila yung mga apostol na pinili ni Jesus na ipahayag ang mabuting balita at sumulat sa ilalim ng influence ng banal na Espiritu. May gabay sila ng Espiritu. Itong mga apostol na saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ano yung mga nasulat na book sa New Testament? May kita natin na ang mga sumulat nito ay ang mga apostol, ang ilan sa mga apostol at ilan sa mga taong may kaugnayan sa mga apostol. So dito, ayan, katulad yung sa gospel, sa mga ebanghelyo, si Mateo, okay, sa Matthew, si Mateo nagsulat, Marcos, si Marcos, syempre, si Marcos hindi siya kasama sa 12 apostles. Pero si Marcos ay may kaugnayan kay Apostol Pedro. Nakasama to ni Apostol Pedro, si Marcos. Okay? So si Lucas hindi rin siya apostol, siya ay doktor, pero kasama siya ni Apostol Pablo sa ministeryo.
Okay, kaya yung sumulat ng New Testament, mga apostol at mga taong may kaugnayan sa mga apostol. And then yung Gospel of John, siyempre si John the Beloved. Tapos sa kasaysayan, yung gawa, ang sumulat niyan si Dr. Luke. Okay, si Dr. Luke ang sumulat niyan, kinumpile niya yung mga mga nangyayari, no? Kinumpile ni Dr. Luke, tapos isinulat niya na buo yung gawa ng mga apostol. So yung mga sulat ni Apostol Pablo, siya yung pinakamaraming sulat sa New Testament: Roma, Unang Korinto, Ikalawang Korinto, Galatia, Efeso, Pilipos, Colosas, Unang Tesalonica, Ikalawang Tesalonica, Unang Timoteo, Ikalawang Timoteo, Tito, Pilimon. So si Paul yung sumulat niyan. Yung Hebreo hindi tiyak, no? Pero inuugnay kay Pablo sa ibang mga writer, no? Yung Hebreo hindi tiyak, pero maraming mga nagsasabi na hindi, si Paul yung sumulat nito. Pero pinag-aaralan ng mga scholars, hindi tiyak kung sino yung sumulat ng Hebrews. So Santiago, ang sumulat ng Santiago ay si Santiago, kapatid ni Jesus. Siya yung leader ng Jerusalem Church. Okay? Yung 1st and 2nd Peter, si Pedro, Unang Juan, Ikalawang Juan, Ikatlong Juan, tapos pahayag, si John the Beloved, at si Judas, yung book ng Judas, yung kapatid din ni Jesus Christ. So may kita natin, lahat ng New Testament books ay isinulat ng ilan sa mga apostol at mga kasama nila sa ministeryo. Sila ang nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sapagkat sila ang mga saksi na pinili ng Panginoon. Kaya meron tayong New Testament books dahil ginamit sila ng Panginoon para isulat ito. Of course, ito ay kinasiyahan ng Diyos na siyang ultimate, no? Siya yung ultimate author ng Bible. So ang Diyos, okay, ang talagang author ng Bible, gaya ng pinag-aralan natin, at ginamit niya lang kasangkapan ang mga tao. Okay, so ito yung mga saksing apostol. Okay, yan ang point number 1 natin, mga saksing apostol. Pangalawa, ang mga espesyal na kwalifikasyon ng 12 apostol? Okay? Kwalifikasyon ng 12 apostol. Okay? Okay, ngayon maraming mga apostol ngayon na nagpapakilala, pero tingnan natin ano ba yung mga qualification ng mga apostol. So una, pinili mismo ni Kristo. Okay, ang mga apostol, pinili sila mismo ni Kristo. Gaya ng mababasa natin, 'di ba, sa Mark 3 verse 14. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. So yan yung unang qualification ng mga apostol, pinili sila ni Jesus Christ. Okay? O hindi nila pinili yung sarili nila. Okay? Sila ay personal na pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, saksi sa ministeryo at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Okay, yan yung pangalawang qualification ng mga apostol. Kaya sa Gawa 1 verse 21 to 26, pero ang kinuha ko lang yata dito ay 22, kaya nga kinakailangan pumili tayo sa mga lalaking nakasama sa buong panahon na ang Panginoong Hesus ay pumaparoon at pumaparitong kasama natin. Kailangan nakasama natin siya mula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay dinala pa itaas mula sa atin. Pipiliin natin ang isa sa kanila upang maging kasama nating tagapagpatotoo patungkol sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. So, anong makita natin dito? Yung qualification, kasi nga that time, 'di ba, si Judas nagpakamatay siya at dapat siyang palitan. Kailangan may pumalit sa pwesto nila na magiging apostol. Now, nagsabi si Apostle Peter ng qualification dito. Ano yung qualification? Kailangan pumili tayo sa mga lalaking nakasama sa buong panahon na ang Panginoong Hesus ay pumaritong kasama natin. So, ibig sabihin, kasama dapat sa ministry ni Jesus Christ. No? Kailangan kasama natin, kailan daw? Mula sa pagbabautismo ni Juan.
Okay? Hanggang sa araw na siya ay dinala paitaas mula sa langit. So ibig sabihin, yung makakasama nilang apostol, yung papalit kay Judas, dapat kasama nila. Hindi ito bago, hindi sinumang tao. Kailangan nakasama nila. Okay? Yan yung pangalawang qualification ng mga apostol, no? So, pangatlo, ang qualification, binigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Of course, ang isang apostol talagang makakagawa yan ng himala. Kasi binigyan sila, di ba, ng power ng Panginoon sa Marcos 10 verse 1 and 8. Tinawag niya at pinalapit ang kanyang 12 alagad. Pagkatapos binigyan niya sila ng kapamahalaan upang magpalabas ng mga karumal-dumal na espiritu. Binigyan din niya sila ng kapamahalaang magpagaling sa lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng karamdaman. So tingnan ninyo, yung mga apostol, binigyan sila ng authority, binigyan sila ng power ng Panginoon. Okay, yan yung mga tunay na apostol. Kaya nga nung last pandemic, ang I think nag-post ako sa Facebook. Sabi ko kasi nga 'di ba that time ay ang mga tao quarantine, naka-lockdown tayo noon. Tapos sabi ko, paano kaya kung nandito ang mga apostol? Ano kayang gagawin ng mga apostol? Sabi, I think post ko noong 2020. And then may nag-comment, sabi, kung nandito ang mga apostol, magkakaroon ng mass healing. Okay, sabi niya. Kasi ang magpapagaling ang mga apostol dahil nga that time, di ba, kumakalat ang sakit. Sabi ko, oo nga, no? Oo nga, magpapagaling sila. Ano kayang ginagawa ng mga nagsasabing nagpapagaling ngayon, ng mga nagpapakilalang apostol ngayon? Bakit hindi sila nagpapagaling kung talagang binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala dahil may kapangyarihan sila mula sa Panginoon? Kasi mga kapatid, ang mga tunay na apostol talagang nagpapagaling, gumagawa sila ng himala at sa himala na yon talagang nasasaksihan ng mga tao. Ang mga taong nakakasaksi sa ginagawa nilang himala ay mga unbeliever. No, bakit may himala na nangyari noon? Kasi nga yung mga tao, mga Hudyo, especially mga Hudyo, tumitingin sila sa mga tanda, no, sa mga himala. At sa pagkakataon na yon, doon nila ipinapahayag si Jesus Christ. Ngayon, alam naman natin, maraming mga miracle crusade na wala namang nangyayaring pagpapagaling. Especially may mga nagpapakilalang mga apostles, mga miracle workers, mga prophets, but wala silang kapangyarihan mula sa Panginoon. Okay? Dahil yon ay para sa mga tunay na apostol. Pangapat, binigyan ng universal na otoridad. Matthew 28 verse 18 to 20, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay binigay sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo, at narito ako'y kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahonang ito. Siya nawa. Okay, so yung mga apostol, sinugo sila. Kaya yung meron silang authority, no, pandaigdigang authority o universal authority, na kung saan dahil sila ay pinili ng Panginoong Hesukristo, sila ay hinirang at sinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung authority nila kinikilala ng buong Christianity, no? So binigyan sila ng authority ng ating Panginoon. Kay Apostol Pablo, no, yung sa 12 mga disciples yon, 12 disciples, yung 12 apostles na yon. And then to kay Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, ngunit bumangon ka. Ito sinabi nagpapahayag ito kay that time kung di ako nagkakamali, si Paul, humarap siya kay Agrippa, no, at nagtestimony siya. Sabi dito, ngunit bumangon ka at ikaw ay tumayo. Ito yung kinakausap siya dito ni Jesus Christ. Ito ang dahilan na ako'y nagpakita sa iyo upang italaga kitang lingkod at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin. Gayon din naman sa mga bagay na ipakikita ko sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga tao at sa mga hintil. Ngayon ay sinusugo kita sa kanila. Okay, may authority si Apostle Paul.
Sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata nang sa gayon sila ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman at sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalaan ni Satanas. Sinusugo kita upang sila ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mana kasama ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So ito yung sinabi ni Jesus Christ kay Apostle Paul. Binigyan din siya ng authority. Kaya ang mga apostol na ito ay kinikilala ng early church bilang may natatanging otoridad na nagmula kay Kristo mismo. Ang kanilang mga turo ay tinanggap, pinanghawakan at sinunod ng mga mananampalataya. Ito ang naging foundation ng church, yung mga teaching ng mga apostol. So kaya nga sa Acts chapter 2 verse 42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So makita natin, sinabi dito, nanatili silang matibay saan? Sa turo ng mga apostol. Kasi itong mga apostol, meron silang authority sa church. Okay? At ang otoridad ng mga apostol ay hindi nagmula sa kanilang sarili. Okay? Kundi sa kanilang pagiging mga itinalagang tagapagsalita ni Kristo at mga saksi ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil dito, ang kanilang katuruan at mga isinulat ay itinuring na mismong salita ng Diyos. Okay? Sana magets natin yung kahalagahan ng mga apostol na ito na sumulat ng New Testament. Okay? So now, sa pangatlo, pagkilala ng simbahan sa mga isinulat ng mga apostol. Okay, the recognition of apostolic writings by the church. Okay, nang mamatay na ang mga apostol, okay, pinagsama-sama ng unang iglesia ang kanilang ibanghelyo, liham at iba pang sinulat upang mabuo ang tinatawag natin ngayon na bagong tipan. Okay? So noon may mga sulat na yung mga apostol, binabasa na to ng mga ng mga mananampalataya, kumakalat na ito sa Christianity, ginagamit na nila ito at ngayon ang council ay decide, no? Nag-decide sila, pinagsama-sama nila yung mga liham ng mga apostol, yung gospel books, no, para mabuo yung New Testament. At ginamit nila yung 4 na pamantayan upang malaman kung alin ang tunay na isinulat ng mga apostol at alin ang hindi. Kasi noon, maraming mga writings, maraming mga kasulatan noon na kumakalat. Okay, pero hindi naman yun mga sinulat ng mga apostol o ng mga malalapit sa kanila. Kaya nung nagkaroon ng I think mamaya na yon sa Council of People, mamaya na yon, gumamit sila ng 4 na pamantayan para makilala kung yun talaga itong mga kasulatan ay sulat. Okay? So una ay ito yung 4 na pamantayan. Una, ang may akda ay apostol. Okay? Apostolic authorship. Okay? Kailangan malinaw na ang sumulat ay apostol o may direktang ugnayan sa mga apostol. Okay? Hindi pwedeng kung ano-ano kasulatan ng mga apostol. So, yung may akda ay apostol dapat at ito ay parang pinaka-importanting pamantayan. Okay? Sinulat ba ito ng mga apostol? Sinulat ba ito ni Matthew? Sinulat ba ito ni John? Yung mga tanong. Kaya naman, kung hindi ito sinulat ng mga apostol, sinulat ba ito ng malapit na kasamahan ng mga apostol tulad ni Mark o ni Luke? Okay? Kasama din si Paul, di ba? So, pagamat itong mga to, dahil sabi ko kanina, hindi sila kasama sa 12, pero meron silang kaugnayan sa mga apostol. Kasi may mga kasulatan na hindi sinama sa New Testament. Okay, maraming kumakalat na kasulatan. Hindi sila sinama sa New Testament dahil hindi naman to wala tong authority
no, mula sa Panginoon, ay hindi ito sinulat ng mga apostol o ng kanilang mga kasamahan. Isa dito, magbigay ako ng example, yung Gospel of Thomas. Diba kilala natin si Thomas na siya ay isang apostol ni Jesus Christ. So yung Gospel of Thomas, ito ay koleksyon ng mga kasabihan ni Jesus. May ilang kahawig ng tunay na aral, pero marami ang may mga kakaibang interpretation. Halimbawa, yung salvation through hidden knowledge. Ito ay mula sa mga Gnostic. Kaya itong Gospel of Thomas, Gnostic writings to na tinatawag sa kanilang panahon. Na itong Gnosticism ay against sa Christianity. Okay? So yung Gospel of Thomas, hindi sigurado kung sino yung sumulat nito. Pero para tanggapin ng mga mananampalataya, ginamit ng author yung pangalan ni Thomas na sinasabi, si Thomas yung sumulat nito. So ang tawag doon ay pseudonymous, na kung saan ang isang writer gagamit siya ng pangalan ng isang tao, maring kilalang tao, at sasabihin niya siya yung sumulat nito para paniwalaan ng mga tao. Halimbawa, ako, sumulat ako. Tapos ginamit ko yung pangalan ni Ryan kasi kilala si Ryan, sikat si Ryan. Ngayon, kapag binigay ito sa mga tao, papaniwalaan nila to kasi kilala si Ryan. Kilala si Ryan na faithful, na magaling sumulat. So, ganun yung ginagawa dati. At may mga ganung hindi porkit kasulatan na nababasa noon ay kasama na sa Bible. Okay? Kaya gumagamit sila ng pamantayan. Dapat sinulat ito ng apostol. Pangalawa, galing sa panahon ng mga apostol. Yan yung pamantayan nila. Galing sa panahon ng mga apostol. Okay? Dapat ito ay isinulat sa panahong aktibo pa ang mga apostol. Hindi pwedeng ang sulat ay nasa kalaunan na lang. No, kailangan nasa panahon ng mga apostol. Alam niyo, isang sikat dito yung Shepherd of Hermas. Okay, Shepherd of Hermas. Sikat to noong 2nd and 3rd century at maraming mga Christians ang bumabasa nito kasi yung allegorical na parang katulad siya ng sulat ng book ni John Bunyan na Pilgrim's Progress, na kung saan parang allegorical siya, makatindi natin. Alam niyo yung parang napaka-spiritual ng dating, okay? Pero may mga aral doon na taliwas sa apostolic doctrine. At malinaw na hindi ito sinulat ng mga apostol at ng kanilang mga kasamahan dahil naisulat ito nung wala na yung mga apostol. Kaya hindi siya kasama sa New Testament dahil di naman siya sulat ng apostol, sulat lang siya ng tao. Okay, pangatlo, kailangan yung isang pamantay, dapat turo ng mga apostol. Okay, yung nasa kasulatan, turo ng mga apostol. Ang doktrina o aral na isnulat dapat naayon sa turo ng mga apostol. Hindi pwede siyempre nataliwas sa turo ng mga apostol kasi magkakaroon ng problema yung Bible. Halimbawa, isa dito yung Gospel of Judas. Doon merong Gospel of Judas. At sa Gospel of Judas, ipinapakita na si Judas ay bayani. Hindi siya traitor. Hindi siya yung, di ba sa turo ng mga apostol, si Judas, ipinagkanulo niya si Jesus. Pero yung sa Gospel of Judas, pinapalabas doon na si Judas, naging katuwang siya ni Jesus Christ. Bayani pa nga siya. Kaya naligtas ang mga tao. So malayo to sa traditional na apostolic teaching. Kaya hindi rin ito tinanggap. Okay? So maraming mga kasulatan na kumakalat pero hindi siya inspired, no? Hindi siya wala siyang authority para sa Christianity. Okay? Pang-apat, syempre tinanggap ng nakararaming bahagi ng mga simbahan. Okay, yan yung pang-apat. Tinanggap sila ng, 'di ba, maraming mga churches, tas nababasa nila. So tinatanggap nila na yun ay sulat talaga ng mga apostol. No, hindi ito dahil may sulat lang na nakita ay isasama na nila sa New Testament. No, ito talagang sinusuri nila kung nagkakasundo-sundo ang mga nakasulat sa ibang mga kasulatan. So ganun nila tinignan 'yon. So ito ang kanilang naging pamantayan, itong apat na to, para malaman kung ang isang kasulatan ay may authority o inspired ng Panginoon.
Okay? So yan yung naging pamantayan nila. Tinanggap nila yung sulat ng mga apostol at kinilala nila na ito ay salita ng Diyos. Okay? So ang ginawa ng simbahan ay kinilala lamang ang mga sinulat ng mga apostol at ng mga author ng mga ng New Testament na malapit sa mga apostol. Okay, tinanggap nila ang kasulatan na ito na yung New Testament books na kapantay ng authority ng Old Testament. Okay, kaya meron tayong Bible na mayroong 66 books, 39 sa Old Testament at 27 sa New Testament. Okay? So dahil kinilala kinilala ng simbahan ang sinulat ng mga apostol. Okay, next sa maling pananaw, may mga false perspective, mga wrong view. Okay? Ano yung mga maling pananaw? Ang Roman Catholic Church, okay, and yung Russian Orthodox din, sinasabi nila na ang church ang nagbigay ng bagong tipan sa mundo. Okay, naririnig nyo na yon sa mga Roman Catholic. Sa amin nagmula yung Bible ninyo. Ba yung sinasabi ng mga Roman Catholic? Yan yung mga maling pananaw. Okay? At dahil sa Synod of Hippo noong 393 AD. Pero hindi yon tama. Now, ano ba yung nangyari sa Synod of Hippo? Okay? Noon kasi hindi pa naman nako-compile yung nabuo yung New Testament. Siyempre, nandoon na kumakalat na yung kasulatan na binabasa na ng mga mananampalataya, pero wala pang malinaw na ito yung book ng New Testament para mabuo yung Bible. So, sa Synod of Hippo, okay, so ano ba yung Synod of Hippo? Okay, ang Synod of Hippo ay isang church council na ginanap noong 393 AD sa lungsod ng Hippo Regius sa hilagang Africa. So anong nangyari dito? Sa synod na ito, nagbigay ang mga leader ng iglesia ng listahan ng mga aklat ng Biblia, which is yung 27 books. Okay? Yan yon. So at mga listahang ito ay halos katulad ng New Testament na ginagamit natin ngayon. Kasi nga, yung mga books na yan, yung 27 books na yan, ginagamit na yan ng mga mananampalataya noon. Kaya doon sa Synod of Hippo, kinilala nila kung alin ang mga aklat na dapat ituring na banal na kasulatan o canonical books. Okay, na papasa sa pamantayan na binanggit na pinag-aralan natin kanina. Okay, yun yung nangyari. Kinilala lang nila yung mga kasulatan. Hindi ang church ang nagbigay ng Bible sa mga Kristiyano. Okay, kundi ang church ang kumilala na ito ay kasulatan, ito ay salita ng Diyos. So, yung unang iglesia, hindi sila sumulat ng 27 aklat. Hindi nila ito ginawa. Okay, of course, ang Diyos ang siyang author nito at gumamit siya ng mga tao. Ang ginawa lang nila ay kinilala nila na ang mga aklat na yon ay tunay na turo ng mga apostol. Kaya sa Synod of Hippo, hindi sila ang gumawa ng New Testament books, kundi ni-recognize lang nila ito sapagkat ito rin ay, sabi ko, binabasa at ginagamit ng early church. Parang halimbawa, ganito, kay Isaac Newton, okay? Nang sabihin natin na natuklasan ni Isaac Newton yung law of gravity, hindi ibig sabihin na siya ang gumawa o nag-imbento nito. Diba natuklasan niya yung law of, may law of gravity, may gravity pala ang mundo. So siya ba yung gumawa nun? Siya ba yung nag-imbento nun? Hindi. Natuklasan lang niya na umiiral yung batas ng kalikasan na yun at naunawa niya kung paano ito gumagana. Pero nag-e-exist na siya. Kinilala lang, natuklasan lang. Ganon din sa mga isinulat ng mga apostol. Hindi ito nilikha ng mga konseho ng simbahan, kundi kanilang kinilala ito na tunay na salita ng Diyos. Kaya maling sabihin ang simbahan ang nagbigay ng Biblia. Ang Diyos ang nag-udyok at nagpasulat nito, kaya ang Diyos lamang ang nagbigay sa atin ng Biblia, hindi ang simbahan. Okay? Kaya mali yung kanilang pananaw na ganon. So ano yun?
Ay hindi ang simbahan ang nagbigay sa atin ng Biblia tulad ng sinasabi ng Roman Catholic. Okay? The scripture is the church is the witness, not the master of scripture. Okay? So, ang iglesia, sila lang yung saksi, hindi sila yung master, hindi sila yung Panginoon ng scripture. Okay? Kaya mali yung pananaw na ang church ang nagbigay ng Bible sa mga tao. Sinasabi na, kayo mga protestante, basta kasi mga hindi kasama sa Roman Catholic, itinatawag mga protestant. Kayo mga protestante, mga mga erehe, mga heretic. Di nyo ba alam na yung binabasa nyong Bible ay galing sa amin? Yun yung nila, sinasabi nila. Pero ang Bible nagmula yun sa Panginoon, kinilala lang ng church. So may problem kapag iniisip ng iglesia ang nagbigay ng Biblia. Sa halip na kinikilala lamang nito ang mga aklat na tunay na salita ng Diyos. Kasi kung ang church ang nagbigay sa atin ng Biblia, napakalaking problema niyan. Okay, anong mangyayari? Okay, mga problema kapag ang simbahan ang nagbigay o lumika, nag-create ng Bible, pagkabaliktad ng otoridad. Kung ang iglesia ang nagbigay ng Biblia, parang ang iglesia ang mas mataas sa kasulatan. Tama? Kasi sila yung nagbigay . So ibig sabihin yung interpretation, kung ano yung sinasabi ng Bible, sila lang yung makakapagbigay ng tamang interpretation doon at magiging mas mataas yung church kaysa sa Bible. Tayo, 'di ba, yung paniniwala natin, mas mataas yung Bible kaysa sa anumang institution o kaysa sa anumang mga hukuman, Mas mataas yung Bible. Pangalawa, mas mataas o magkapantay ang tradisyon sa kasulatan. Okay? Yung mga tradisyon na ginagawa magiging mas mataas. Okay? Kaysa sa Bible. Kaya magkakaroon na nung halimbawa, ito yung tradition namin halimbawa, ang tradisyon kailangan magdasal sa mga santo kapantay lang yung authority niyan sa Bible o mas mataas pa kasi nga ang gumawa ng Bible ay ang church. Okay, ganun yung mangyayari. Pangatlo, yung pagdepende ng mga mananampalataya sa institution. Kaya nga noon nagkaroon 'di ba ng mga indulgence kasi kung ano lang yung sinabi ng church, yun lang yung susundin ng mga tao. Hindi nila lubos na mapagkakatiwalaan yung Bible. Hindi nila lubos na maunawa ng Bible hanggat hindi sinasabi ng church na ito ang ibig sabihin niyan. Kaya ang mangyayari, yung authority mapupunta sa church. So, yung mga tao, yung mga leader ng church, so sila yung magmamanipulate ng kung ano yung dapat maging practices, kung ano yung dapat maging belief ng mga tao kasi nga sila yung gumawa ng Bible. Okay, yan yung magiging problem at nangyayari. Okay, at pangapat, magkakaroon ng mali sa banal na kasulatan. Okay, bakit magkakaroon ng Bakit magkakaroon ng mali? Kasi ang tao nagkakamali, tama? Nagkakamali ang tao. Kung ang tao, siya yung nag-create ng Bible, binigay lang sa mga tao, magkakamali yan. Magkakaroon ng mali sa banal na kasulatan. Kasi nagkakamali ang tao. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi galing sa church ang Bible, kundi ito ay galing sa Panginoon at pinasulat niya sa kanyang mga apostol at sa mga tao noong unang panahon. Okay? Kaya naniniwala tayo, Scripture alone is the highest authority. Okay? Bible ang mataas na otoridad. Okay? So, ang bagong tipan ay salita ng Diyos. Okay? Yan yung point number 5 natin. So, dako na tayo sa conclusion. Ang Biblia ay pahayag ng Diyos tungkol sa Kanya mismo. Okay? So, ang bida sa Bible ay hindi tayo. Ang bida sa Bible ay ang Diyos. Ang sabi ng 1689 Confession of Faith, ang sabi, ang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanyang kalwalatian, sa kaligtasan, pananampalataya, at buhay ng tao ay nasa kasulatan. Ang mga ito ay maliwanag na isinulat o di kaya ay
inihayag ng dituwiran. Walang anumang maaaring idagdag sa kasulatan, maging ito'y ipalagay na pahayag ng Espiritu turo ng tao o tradisyon. Hindi natin pwedeng idagdag yan. Okay, kahit na sinabi ito ng Holy Spirit, hindi. Turo ng tao, hindi. Tradisyon ng tao, hindi. Walang idaragdag sa banal na kasulatan. Gayunpaman, kinikilala namin ang pagpapaunawa ng banal na Espiritu. Okay? Ito ay mahalaga para sa kinakailangang pangunawa sa mga ipinahayag ng kasulatan. Tandaan natin, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kalinawan para maunawaan natin yung salita ng Panginoon. Okay? Ito ay mahalaga para sa kailangang pangunawa sa mga ipinahayag ng kasulatan. May mga bahagi ng pagsamba sa Diyos at pamamahala ng Iglesia na maaari nating gawin ayon sa pangunawang Kristiyano. Okay, may kalayaan tayo. Ang lahat ng ito ay dapat maging ayon sa pangkalahatang pagtuturo ng kasulatan na siyang dapat nating sundin. Okay, so may kalayaan tayo, gawin natin. Halimbawa sa church, paano tayo gawa ng gawain. So, nasa kalayaan natin yon, pero dapat nakaayon sa Word of God. Okay? So, yan, mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Panginoon. I think tama na yung siguro tatlong lesson lang. Natitempa ko na mas marami pa, pero baka tumagal tayo, natapos naman natin yung sola scriptura. So, I think hanggang dito tayo, pero ang ating isa pa sa application natin, paano natin dapat pag-aralan ng Biblia? Okay? Una, basahin ito ng may paggalang. Okay? Isipin mo na kausap ka ng Diyos. Habang binabasa mo ito, nagsasalita sa iyo ang Panginoon. Kaya may paggalang. Namatay si Jesus Christ para sa iyo, di ba? So, basahin ito ng taos-puso. Ang Panginoon ay nangako na pagpapalain ng mga taong hinahanap siya ng buong puso. Okay, basahin natin ito ng taos-puso. Basahin natin ito na may panalangin. Okay, pag nagbabasa tayo ng Bible, pinapanalangin natin, Lord, ipaunawa mo sa akin ang iyong mga salita. Okay, basahin ito ng regular. Okay, dapat regular natin binabasa ang salita ng Panginoon. Kung nagmi-miss tayo, sikapin natin, maging regular ang pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. At maniwala sa iyong binabasa mo ang Word of God, paniwalaan mo ito dahil ito ay salita ng Panginoon. Okay? Isabuhay ang iyong binabasa. Okay, syempre dapat application din. Okay, may application. Hindi lang nabasa mo hanggang utak lang pero wala nang gawa, walang application. Hindi ganoon ang pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? Isabuhay natin ang ating binabasa. Unawain ang iyong binabasa. Dapat inuunawa natin. Hindi lang basta nagbasa tayo, tapos na chapter 1, hindi natin naunawaan. Hindi ganoon. Dapat inuunawa natin sa tulong ng banal na Espiritu yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Okay, at pangwalo, ibahagi natin ang ating binabasa. Pwede nating i-share sa mga kapatiran o sa anak, sa pamilya, tapos magkaroon ng pagbabahagian, no? Pinag-uusapan yung binasang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa Word of God, tandaan natin na ito ay napakahalaga sa buhay natin, ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Timothy, wala dyan, babasahin ko na lang dito. Sabi, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya mga kapatid, dahil ang Bible, ito ay mula sa Diyos, ipinahayag niya ang kanyang sarili sa Word of God, dapat mahalin natin ang salita ng Panginoon. Mahalin natin ang Bible na mayroon tayo dahil binigay yan sa atin ng Panginoon. Okay? So, sige. Meron kayong question? May question ba about sa pinag-aralan natin?
Okay, end ko na yung ano. Paano ba to? Stop sharing. Yan. Tapos, i-X to. Tama ba? Yan. Ay! Ito na naman tayo. Yun. Kita ko rin. Okay. Sige, kung walang walang tanong, yung mga notes ninyo, i-ano nyo lang po yung mga notes ninyo sa Sunday ay i-check ko. So kung hindi nyo pa napapanood lahat ng yung part 1, part 2 ay panoorin niyo po sa group natin, and maganda na magkaroon kayo ng note para meron kayong mababasa sa Sunday. Pagkita-kita natin ay i-check ko po. And magkakaroon tayo ng quiz sa pag-aaral natin na ito para may challenge naman. Okay? So, reviewin nyo yan, yung pinag-aralan natin sa mga notes nyo, dahil next week ay may quiz tayo, exam tayo. Okay? At dyan din kayo sasagot sa mga notes ninyo. Magpe-prepare ako next week. Okay? Para ma-enjoy natin yung pag-aaral. Okay, so kung wala na, pwede bang i-open natin yung ating mga mic at tayo mag-picture? Yan. Okay. Meron akong mga hindi nakikita, pero siguro dahil sa signal. Okay, sige, picture tayo. Okay, 1, 2, smile. Okay, isa pa. Okay. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, close tayo. Mag-closing prayer tayo. Yan, salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon sa ating Bible study. So, sino ang gustong closing prayer ay bukas na lang ng camera at mag-pray. Okay, kung walang magpe-pray, hindi tayo matatapos. Tingnan nyo, ang 1 hour lang talaga yung natin, yung pag-aaral natin. So, closing prayer. Si Nanay Meredith po ba? Opo, ayaw po nila mag-open eh. Si Sister Joy sana, ayaw po. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na kami po, Lord God, ay nagkaroon po ng desire, Lord, na makinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na ginagamit mo yung buhay po ni Pastor Jordan sa paghahayag ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ay patuloy namin to, Lord God. Ang tinin, Panginoon, na yung mga salita, Lord God, ay nagmula po to sa iyo, Ama. Magkaroon po to sa amin magbigay po to sa amin ng karunungan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito sa mga kapatid ko namin, Lord God, na narito, na nakinig, Panginoon, yung salita, Panginoon. Patuloy mo sila pagpalain at bigyan, Lord God, ng kalakasan. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, Lord God, na wala po ngayong gabi, na hindi po nakaparinig na yung salita. Lord, ipaalala mo po sa kanilang oras na ito, O Diyos.
Nawa, Panginoon, Ikaw, Lord God, ang patuloy na mag-ingat sa amin, sa aming pansamantalang pagpapahinga sa gabi ito, Lord God. Ikaw pong malulhati sa gawain ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, God bless po mga kapatid. Good night at bigyan kayo ng kapahingahan, magandang kapahingahan ng Panginoon. Good night po. God bless. Good night po sa bawat isa. Good night. God bless all.